Denise, 4 months. 4 months. Ang Mindanao, 4 months na walang ulan. At tuyo na rin ang ilang rivers dahil sa Buluan, Maguindanao del Sur. Kaya naman ang mga residente humihingi na ng saklolo. Magbabalita sa News 5 correspondent, Bril Montalvo. Tuyot at wala ng bunga ang mga pananim na mais sa bahaging ito ng bayan ng Buluan sa Maguindanao del Sur. Pag-aari ng mag-asawang Tilando at Nonet Buansay ang 2 ektaryang maisan. Problema nila kung paano mababayaran ang 15,000 na utang para sa abono at bayad sa pagpapatanim. Kahit ang 1 ektarya nilang palayan, namatay din ang mga pananim. Mag-4 na buwan na kasing hindi umuulan sa bayan dahil sa El Nino. Sobrang init, ma'am. Namamatay yung mga mais. Kaya matagal nang hindi na ulanan. Sana humingi kami ng tulong kung meron kami may maawa sa amin ba. Bitak-bitak na rin ang lupa sa ilang ilog dahil wala nang dumadaloy na tubig. Nakita niyo naman po yung ating mga green edge, yung mga ilog dito na tuyong-tuyo po at saka yung mga palayan natin na sunog po. Problema din kasi yung mga water pump natin mahirap po umakyat yung tubig dahil sa tuyong-tuyo na po. Nitong buwan lang, nagdeklara ang probinsya ng Maguindanao del Sur ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino. Sa datos ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa 20 sa 24 na bayan ng probinsya ang apektado sa matinding init. Aabot na sa higit 300 milyong piso ang danyo sa agrikultura. Pwede natin i-utilize ang aming calamity funds. Kasi yun na ngayon ang gagamitin natin para i-assist ang ating mga farmers. Pero it doesn't mean na wala na talaga aside from that. Kasi we also have a lot of programs here na nag-a-assist sa farmers. Ang problema, posibleng madelay pa raw ang pagbalik ng normal ng pag-ulan sa bansa. June, July, meron pa rin epekto ng El Nino. So sa August pa na natin maranasan yung back to normal yung weather pattern natin. So tama po na in-expect natin na madidelay yung ating tag-ulan. Babala rin ng Pag-asa, nagbabadyang tumindi pa ang init sa mga susunod na araw. Kabilang sa Cagayan, Ilocos Region, Central Luzon at iba pang karatig na probinsya sa NCR. Posible raw makaranas ang mga lugar na ito ng 52 pataas na heat index o ang damang init. Extreme danger na yan na maaaring maging sanhi ng heat stroke. Ngayong araw, tinatayang pinakamataas ang heat index sa Dagupan City sa Pangasinan na posibleng umanong umabot ng 47 degrees Celsius. Mas tititay pa ang init na panahon pagdating ng Mayo kasi una sa lahat sa experience natin sa minomonitor natin sa mga lugar, ilang mga lugar sa ating bansa. Ang pinamataas ng temperatura na kukuha natin sa panahon ng tag-init ay sa buwan ng Mayo. Ngayon pa lang, maraming lokal na pamahalaan at paaralan na ang nagsuspende ng face-to-face classes ngayong araw dahil sa matinding init. Para sa One Page, Bril Montalvo, News 5.